Patuloy na ginaw dala ng amihan, magbubusod ulit ng mas maulap na panahon, kabilang na ang buong Nordo Luzon hanggang South Luzon. Shear line magbutulot pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan, especially sa bandang Bicol Region at Mimaropa area. Posibleng low pressure area na mamamataan sa ikalawang linggo ng Enero ngayong taon. Posible kaya? Ating alamin. At kapapasok lang na balita, magnitude 6.4 na mataan dito na naman sa silangang baybayin ng Manay, Davao Oriental. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, January 7, 2026. Ang oras sa ating Boss Mike may maga ay alas 11:24 na ng magtatanghaling tapa. Well, patuloy pa rin na stationary na magiging maulap, gloomy at may mga aasahan pa rin tayong mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon hanggang South Luzon at Mimaropa area. Hot humid na panahon, may iiral pa rin sa ilang bahagi ng katimugan ng Visayas at Mindanao, pero asahan din ang mga localized thunderstorms dahil pa rin sa umiiral naman na easterly. So halos stationary lamang ang lagay ng panahon gaya lamang kahapon. So importante ang payong sa mga lalabas at sa thunderstorm advisory ayon sa data feed ni Pag-asa as of 10:50 AM ang huling report ay nakataas ang strong winds daw at may mga pagkulog at pagkidlat diyan sa parte ng Visayas area, kabilang na ang Cebu area. So damay na po ang eastern sections, northern part ng Visayas. At mula sa Cebu kasama ang Compostela, Danao City at Liloan, 1 to 2 hours daw ang persisting ng forecast. And the rest naman ay ang Capiz, Aklan, yan sa bandang Panay Island. Kabilang na ang Aldan, yan, Capiz sa Hamindan, Iloilo, sa Kalinog o Bingawan. Ay nakataas din daw ang forecast dyan within 1 to 2 hours. At asahan din yung mga karatig lalawigan o bayan ay asahan din ang mga aasahang mga forecast ng thunderstorms at mga kalat-kalat din na pag-ulan. Bunsod dyan ang combination ng water vapor dahil po sa easterlies. At bago ang ating ulat panahon ay kapapasok lang ng ating current conditions. Meron tayong magnitude 6 na na-detect ng ating PIMO weather page. Ay tingnan po natin, kakapasok lamang po nito. Yan, magnitude 6 ang indicated alert sa ating current conditions. So tingnan po natin agad para malaman natin kung ano ba ito. So na-detect ng aking seismograph at teleseismic. Pero mapapansin natin ay short period ito, ibig sabihin ay malapit dito sa amin sa Caloocan or within dito sa Pilipinas. Mula dito sa kakapasok lang din ng latest data ni PHIVOLCS ay ang record sa kanila ay magnitude 6.7. Yan ay southeast ng Manay, Davao Oriental naman o silangan na baybayin ng Davao Oriental. Ito yung kay PHIVOLCS halos southeast ng Manay. Yan. Kung titingnan natin sa real-time world seismic monitoring naman, halos silangan lamang ito ng Manay, Davao Oriental. Yan o. Halos tama lamang sa may bandang San Isidro. Either way ay nandyan pa rin yan sa baybayin ng Manay, Davao Oriental. So nagkaroon na naman ng panibagong malakas na lindol malapit sa Manay, Davao Oriental na naman. Mga nakaraang buwan po, nagkaroon din ng malakas sa pagyanig po dyan. Kung babalikan natin yung historical earthquake natin, dyan sa bandang Manay at sunod-sunod po yung mga aftershocks. At malamang ramdam na naman yan sa ibang bahagi ng Mati, Governor Generoso, ilang bahagi ng Surigao del Sur at Davao City. Probably mga intensity 3 to intensity 4 ang naramdaman sa paligid ng Davao Oriental. Ingat po at hopefully wala tayong nagkaroon ng mga minor damages. Although nasa karagatan nito at malalim ang epicentral depth na 42 km ayon yan sa latest data ni PHIVOLCS. Yan. Sa international seismic monitoring natin ay 58.5 km naman ang epicentral depth. 6.4 naman ang magnitude dito sa International Seismic Network. Sa oras natin sa Pilipinas, 11:02 AM daw ito naganap.
Kay PBOX, kung titingnan natin, 1102 din, pero magnitude 6.7 naman ang kanilang measurement. So, baka i-degrade yan sa magnitude 6.4. So, either way, 6.7 man yan ang magnitude o magnitude 6.4. Asahan natin na ramdam sa kapaligid ng bandang Davao Oriental ang intensity 3 to intensity 4 na malakas na pagyanig na ito. So hopefully walang nagkaroon ng damages sa ilang parte ng Caraga, Manay, or paligid ng Tarragona. Davao Oriental pa rin po ito. So sana wala tayong nagkaroon ng mga crackings. So malamang ay nagkaroon ng temporary evacuation sa paligid ng Caraga, Manay at Tarragona. Yan, obserbahan nyo na lamang po, asahan po ang mga aftershocks niyan ha. Wala namang ina-expect na nakataas sa tsunami warning dahil malalim naman yung epicentral depth at halos tectonical ang boundary ng subduction plate dito. So far ay malabo pa sa ngayon ang pagtaas ng tsunami warning. Pero antayin nyo po yung advisory kung magtataas. And double check natin dito sa ating monitoring for sea level. Wala namang vibrations ang nadetect dito sa Davao City. So, walang problema. At sa malapit dito sa Mindanao, ang pinakamalapit na detected buoy for tsunami dito sa may bandang Malaco, Palau. Wala silang data. So, until na wala itong data, i-double check na lang po natin yan kung nagkaroon sila ng update technical dyan sa Palau. Pero sa bandang Davao City, so far, normal naman po yung sea level. Ayan, makikita natin, wala namang wave pressure. Yan, normal naman yung radar level, 1.6, 1.2. So, ibig sabihin, normal lamang ang pag-alon sa karagatan sa ngayon. Well, malamang ang mataas kasi na wave pressure dito sa may bandang Manay. So, obserbahan nyo na lamang po kung bumababa yung dagat sa dalampasigan ninyo. Kung hindi naman ay mababa ang aasahan natin o very low ang probability of tsunami warning. So yun po ang pinaka-latest natin at ingat po sa mga kababayan natin sa Manay. Hopefully walang nasaktan o walang nadamage sa mga ari-arian o mga structure. So balik tayo sa lagay ng panahon ay makita natin maulap po ang ilang parte kasama na ang Quezon City at hanggang dito sa may bandang Cavite sa Metro Manila. So makikita natin very gloomy po ang paligid natin at mapapansin natin sa Doppler radar ay tuloy-tuloy lamang ang hamog dala po ng ating amihan. So patuloy na ginaw, maging mga oras na to, maginaw tayo, medyo cold breeze at around 29 degrees Celsius. Pero moderate ang ating humidity of 74.3%. So, sa mga pagkulog at pagkilat so far, wala namang malapit sa amin sa Caloocan. Tingnan natin kung ano ang pinakamalapit sa amin sa Caloocan. Tingnan natin base sa ating real-time lightning detection system. So, halos wawalo lamang ang detected dito. At ang pinakamalapit sa amin sa Caloocan, mga 10 kilometer daw ayon dito. So mukhang may malapit sa amin pero siguro within 2 hours ago pa lamang ito na na-detect or kanina madaling araw. Yan. So nakalipas na po yung mahigit 2 oras so wala tayong magiging problema. Pero ang pinakamalapit daw na na-detect ng aming lightning detection system sa Caloocan ay 10 km. So halos malapit lamang yun. Siguro estimated ko yan, banda rito yan sa may bandang bandang Quezon Province siguro around 10 km or dito sa may bandang Batangas area o malapit. So siguro nagkaroon lang ng ilang localized thunderstorms dyan. At tuloy-tuloy pa rin ang pulsing ng ating antena pero wala namang mas malapit so far sa amin sa Caloocan at wawalo lamang ang kasalukuyang lightning strikes. At kalimitan dyan sa may bandang Palawan. Yan. At so, yun po yung ating current conditions ngayon. Kasabay ang panahon, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy tayo. Bukod sa lindol, ay umiiral din ang medyo mahangin sa amin sa Caloocan. West-northwest ang direksyon ng galing ang source ng hangin. So, makita natin ang magiging gloomy ang panahon natin base sa ating live CCTV shots sa amin sa Caloocan. Yan, kitang-kita naman po. Pero umaaraw-araw din, so sa maghapon ganyan pa rin ang mararanasan natin. Hindi pa rin mawawala ang tsansa ng pag-ulan, bagamat ang ating forecast and storm prediction
halos mga 10 to 40% lang daw mula ngayong araw hanggang bukas ng Huwebes. So, kasama na ang hazy at mostly cloudy. So, take note yan mga folks. Sa lowest temperature na itala na weather station, kininang 3:56 AM ng madaling araw, nakapagtala kami ng lowest of 25 degrees Celsius. Lowest po yan ngayong araw. At kahapon, ang pinaka-highest namin na air temperature, 29.2 degrees Celsius, kahapon ito ng umaga at 10:17 AM. So, mababa ang heat index nan, expectively, 34.6 degrees Celsius lamang ang aming highest heat index. Again, sa gustong malaman po yung magiging forecast natin in 6 days heat index forecast nationwide, pwede nyo po pa rin tingnan dito sa ating weather forecast and advisories under heat index forecast. So, sa gusto makita po yan, ayan po, maglo-load po yan. Medyo matagal dahil ay galing yan sa ECMWF. Iko-collate, unti-unti, i-recalculate siya ng aking webpage. Medyo may kabigatan kaya medyo matagal ng konti ang loading. So, ito po yun ang 6-day heat index forecast. Sa gustong malaman po yung ating heat index. Lahat ng mga station na to, base ito sa automatic weather stations na located kay Pag-asa. Lahat ng mga weather station ito ni Pag-asa na automatic weather station po ito Ito pa yung pinagbasehan natin na locations. Yan. And then, yung forecasted na heat index. Forecast po yan mula bukas hanggang sa Tuesday na yan. So, 6 days po yan. Yan. 6 day po ang forecast niyan. At makikita naman natin ay mga around 42 to 51 degrees Celsius po yung mataas ang temperatura. At mapapansin naman natin ang katimugan ng bansa ang usually mataas ang heat index daw. Yan o. Lalaro sa mga around 43 to 45. Yan, mga 43 to 45 degrees Celsius to 46 degrees Celsius daw yung expected. And the rest medyo hindi naman ganun katindi. Although mataas pa rin yan, maituturing. Yan. Uncomfortable pa rin yan, pero sa ating mga Pinoy medyo kaya na natin in-handle yan. So sa gusto malaman po yung magiging forecast, dito nyo po makita yan para sa magiging heat index forecast. So sa PA6 Simpson past 24 hours naman nangunguna sa pinakamainit na temperatura ang San Jose, Occidental Mindoro na naman na may 34.6 degrees Celsius na mainit na alinsangan. So, medyo mainit niya sa may bandang Mindoro. At sa Baguio City naman, pinakamababang temperatura sa kanila, 14.6 degrees Celsius na grabe ang ginaw. So, grabe pa rin ang ginaw sa Baguio. At sa Inulan naman ang Puerto Princesa, nakatotal sila na 52 millimeters na total rainfall. Wala naman kami naging pag-ulan within 2 days hanggang kahapon. Yan, wala naman kaming ulan sa Caloocan. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity na 73%. Katamtaman tayo, bumaba ng 2% since last hour. High pressure area tayo na 1,013 hectopascals. Well, very obvious po dahil may amihan pa rin tayo at mabagal ang pagbaba nito since last hour. Low tide po tayo, so mababa ang sea level pero delikado pa rin pumalaot lalo na o maliligo dyan sa hilagang kanlurang bahagi ng Luzon. Dahil malakas po yung daloy ng hangin, dala ng amihan natin dyan. Malakas po yung flow ng amihan. So, malakas po yung swelling ng alon dyan. Umaabot ng 1.25 meters ang alon. So, delikado po. Lalo na sa mga mangingisda natin, kung maaari, magsama na lang tayo ng mga malalaking bangka dahil very rough po ang karagatan dyan. Dire-diretso yan hanggang dyan sa may bandang Northeastern Luzon, sa may bandang Cagayan Valley, sa Baybayin. So, delikado pong magsolo, lalo na't mga maliliit nating mangingisda. Dahil mga nakaraang buwan, may mga na-stranded tuloy tayo ng mga mangingisda. Buti na lang, tinutulungan tayo ng ibang bansa para mailigtas yung mga kababayan natin na stranded dyan sa may bandang West Philippine Sea. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:23 AM at lulubog po ito mamayang 5:41 PM. At sa ating warning gibbous, 84% eliminated na po ito. So, hindi pa siya nagmo-moonrise, pero mamayang gabi po ito ng 9:28 PM magmo-moonrise at moonset, kinabukasan na ng umaga, 9:23 AM. At sa ating local weather outlook, para ngayong Wednesday and Thursday, maulap pa rin tayo, very as usual. Chance ng ulan, 13% daw to 10 to 13% dito sa amin sa Caloocan. So, maliit lamang ang tsansa. Maaring hindi dito sa amin sa Caloocan umulan, maaring dyan sa Karatig Metro Manila. So, alalay lamang at alisto sa inyong mga payong. Bukas ng Huwebes ay nasa 36 to 40% ang tsansa ng ulan.
pero maulap ang panahon sa maghapon din, gaya ngayong araw. So medyo mataas ang tsansa na pag-ulan dito pero wala sa 50%. So magkakaroon lang ng posibleng isolated rain showers maliban sa bandang South Luzon at Mimaropa na mas makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Yan. So highest and lowest temperature expected maglalaro 27 to 29 degrees Celsius and lowest temperature expected 23 to 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa Himawari ng Japan Meteorological Agency. Makita natin ang makapal na kaulapan na ito sa buong North Luzon hanggang South Luzon. Gaya kahapon, magiging kalat-kalat pa rin ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa Kabikulang area. Heavy rain potential po ay clusterized heavy rain potential ngayon ang umiiral sa may bandang Bicol region. Yan, kabilang na ang Iriga, Catanduanes, Legazpi hanggang Sorsogon na po yan. Ingat po. Asahan ang mga posibleng flash floods po dyan dahil kanina pa po kayo nakakaranas ng heavy rain showers po. Pero sa hilagang bahagi ng Luzon mula sa bandang Cagayan Valley, at least maulap po tayo dyan. Malamang magkaroon lamang kayo mga light drizzle rains to some moderate lamang. Pero very gloomy ang halos buong maghapon natin. Mahamog po ang buong kanluran ng Nodo Luzon. Yan, mahamog ng ulap, kabilang na ang Pangasinan, Central Luzon at Tarlac, dyan sa may bandang Zambales at Bulacan. Mula Metro Manila hanggang Calabarzon area maulap din tayo. So very gloomy rin tayo pero ang tsansa na pag-ulan nga po halos 10 to 13% daw ayon sa huling forecast sa amin sa Caloocan. Pero sa bahagi nga po ng South Luzon kabilang na ang Marinduque, Romblon, Masbate, yan nakakaranas kayo. Kabilang na ang Burias Island. May mga clusterized heavy rain showers po tayo. Ingat sa flash floods. At sa bahagi naman ng Mindoro, kasalukuyang maulap din ang inyong panahon at maulan sa Palawan. Kabilang na ang Puerto Princesa, ilang bahagi ng paligid ng Aborlan, Nara hanggang sa Frono Española, Brooks Point at Batarasa. Sa dulo naman hanggang Kalayaan Group of Islands, asahan din ng kalat-kalat na pag-ulan, mga ilang posibleng light to moderate to some heavy rain showers lalo na sa hapon dahil sa very trough po ang paligid ng yan. Yan, medyo bumababa ang atmospheric pressure dyan pero hindi ibig sabihin magiging isang invest po yan o aktibong low pressure area. Dulot lamang yan ng surface trough na bumababa masyado ang atmospheric pressure. Sa Visayas naman, bagamat partly to mostly cloudy tayo all the times, lalo na sa hilagang bahagi ng Visayas. Kabilang na ang Eastern at Northern Samar. Magkakaroon tayo ng mga moderate to heavy rain showers ngayon sa dulo ng Victoria, San Isidro, Bobon hanggang Lawang, Northern Samar. May mga moderate to heavy rain showers pa tayo umiiral dyan. Pero mula dito sa may bandang Maslog o Oras, Dolores ng Eastern Samar, pababa ng Gian Eastern Samar, at least nagiging katamtaman, partly to mostly cloudy ang iiral sa atin. Mataas ang tsansa naman ng pag-ulan sa inyo, lalo na sa hapon sa gabi madaling araw na may kasamang localized thunderstorms, so take note po yan. Mula dyan sa bahagi ng Tacloban, papasok ng Ormoc, ng Northern Leyte, pababa, ay katamtaman din ang lagay ng panahon, partly to mostly cloudy rin ang iiral sa maghapon. The rest ng Central Visayas sa Cebu, Bohol at Negros Oriental, magiging maulap din ang inyong panahon. Mga isolated lang din na pagkalat na pag-ulan na may medyo hot, humid na panahon, pagdating po ngayong tanghaling tapat po yan. Sa hapon medyo bababa, at magiging maulap naman nakapalit na mga isolated rain showers. Pero mapapansin natin, gloomy ang panahon sa inyo, kabilang na ang Panay Island, damay na ang Iloilo, Guimaras, patawid na yan ang Bacolod ng Negros Occidental. Sa Mindanao naman, well, mostly ay fairly weather sa sentro ng Mindanao, pero partly to mostly cloudy naman sa hilagang bahagi ng northeastern Mindanao. Diyan sa paligid po ng Surigao Region, Caraga area, yan, mula sa Agusan del Norte, mula Butuan, pababa na yan ang Agusan del Sur dito sa may bandang Lorenzo, Loreto, La Paz o Trento. So damay na, kabilang na ang San Francisco po at Prosperidad. Yan, bagamat mas mainit ang inyong temperatura dyan, mataas ang heat index, hot humid na panahon, asahan din ang mga localized thunderstorms pagsapit po ng bandang hapon po So take note sa inyong mga payong. Bagamat mas moderate naman ang panahon sa inyo, kabilang na ang Davao del Norte, Bukidnon, Davao de Oro, pababa ng Davao Oriental na kung saan ay may mga malakas nga pong lindo sa may bandang karagatan ng Manay, Davao Oriental, hopefully walang na-damage. At mula naman sa bandang Sorsogon area, magiging partly to mostly cloudy po tayo. Mula dito sa may bandang General Santos, Sarangani, at ilang parte ng South Cotabato at Sultan Kudarat. Moderate at mostly nagiging fairly weather naman ang generally area ng Dato Banglas, sakop yan ng Coronadal,
Davao del Sur at ilang bahagi po ng Maguindanao del Sur pataas na yan ng Bukidnon, Buldon, dyan, sako po ng Lanao del Sur. And the rest ng Cagayan de Oro, magiging katamtaman ng inyong panahon, kabilang na ang Marawi, papasok ng Oroqueta, Samis-Samis, Occidental. Isolated lang din na pag-ulan na may pagkidlat at pagulog sa hapon. So, importante pong payong sa mga kababayan natin dyan. At sa Zamboanga Peninsula, mostly cloudy po ang umiiral sa inyo, kabilang na ang Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay at City ng Zamboanga. Siyempre, damay na rin dyan ang Basilan na Tulusulu sa nakakaranas ng moderate to heavy rain shower. So, generally, moderate to fairly weather naman ang halos most of mainland ng Mindanao. Maaraw nga lang at hot humid na panahon, ganun din sa may bandang southern part ng Visayas. Except na lamang sa parte ng Luzon na kung saan mas maulan, kabilang na ang southeastern Luzon sa Bicol region na binanggit natin kanina at Mimaropa. At wala sa ating gust and mean sea level pressure, kabilang na ang 24 accumulated rainfall dahil meron na namang nagtatanong kung meron daw ba tayong posibleng bagyo na mabubuo. Well, kung titingnan po natin dito sa pinaka-animation ng forecast mula sa WRF ni Pag-asa mismo ito mula sa data feed ni Pag-asa, makikita natin ang patuloy lamang na ulan dala po ng amihan at easterlies. Yan, sa lubungan dito at yung broad shear line na umaabot sa southeastern Luzon. Pero mapapansin natin sa mean sea level pressure, bumababa ang atmospheric pressure dito sa may bandang Mindanao. 1,008 hectopascals, minsan nagwa 1,006. Pero sa ngayon wala tayong nakikita na upward low convectivity. Bumababa lang yung atmospheric pressure, so hindi natin inaalis ang posibilidad na anumang low pressure area dito sa may bandang Mindanao area o southern part ng ating bansa. Pero yung may mabubuo daw na bagyo sa ngayon ay maliit pa ang posibilidad dyan. Nagkakaroon lamang tayo ng mababang atmospheric pressure sa bandang Mindanao, lalo na sa may bandang southeast of Mindanao. So mapapansin natin yung 24-hour accumulated rainfall hanggang January 12 na po yan Yan hanggang January 12 to January 13, mapapansin natin wala naman tayong nakikitaan na cyclonic circulation dito. Lumalakas lamang ang ating amihan sa darating po ng weekend. Yan, mga bandang Sabado yan o Linggo. Medyo lalakas muli ang ating amihan dito sa darating na weekend. So, yun po. At makita natin yung 24 accumulated rainfall kabilang na NCR. Nagkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may bandang Pulilo Island at Quezon Province at ilang bahagi ng Laguna. Hindi masyado sa pinakasentro ng Metro Manila, kabilang na dito sa Quezon City at Caloocan. Mapapansin natin halos maulap lamang at maliit ang tsansa ng pag-ulan hanggang January 12 to January 13 na yan. Yan. Mapapansin naman natin dito sa 24-hour accumulated rainfall, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pa rin sa climate 4 ng bansa, kabilang na ang Mindanao o Eastern Mindanao, Palawan, yan, at Southeastern Luzon pa rin. Ayun, makikita natin yung accumulated. Pero wala naman tayo nakikita na circulation hanggang January 13 na po yan sa ngayon. Yan, hanggang January po yung forecast nito. Kaya sa ngayon, hindi natin pwede pang sabihin na meron tayong mabubuong sama ng panahon. Yung 6-hour SWAT, yung accumulated rainfall, makikita natin yung concentration ng ulan. Mapapansin natin ang bandang Southeastern Luzon, Northeastern Luzon, bandang Cagayan Valley. Yan, nagiging mas mataas ang accumulated rainfall po dyan. So, ibig sabihin lamang dyan, madalas ang nagiging pag-ulan dyan sa may bandang silangan ng Northern Luzon hanggang Southeastern Luzon. Damay na ang Mimaropa, yan, ang bandang Palawan, accumulated rainfall at most of eastern sections ng Visayas at Mindanao. Yan. Extended forecast na po yan hanggang January 13, 2026. Kitang-kita naman po natin dito. So, sa ngayon, wala namang nakikitaan na low pressure area man lang o aktibong low pressure area, pero yung mababang atmospheric pressure ay tumataas dito sa may bandang southern part ng Mindanao. Normally naman yan dahil mas mainit po yung temperatura ng dagat dyan. Yan. At klima, mas mainit. Hindi kagaya natin sa may bandang Southern Luzon na maginaw. At dahil sa accumulated ng easterlies, kaya mataas po yung accumulated rainfall natin sa most of eastern sections ng ating bansa. Malinaw naman po yan dito sa ating accumulated SWOT. So, hindi masyado na nagkakaroon ng pag-ulan sa Metro Manila, although may mga forecasted tayo na isolated rain shower. Ngayon, double check natin gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring kung meron bang posibilidad, lalo na yung Tropical Cyclone probability natin mula mismo sa ECMWF. Double check natin kung mataas ang probability, pero tingnan natin sa ating latest
na Global Tropics Hazard mula kay NOAA. Courtesy kay NOAA po ito mula o between January 14 to January 20. So second week po ito to third week po ito ng January, mapapansin natin may probability of 20% daw na tsansa na magkaroon ng possible na tropical cyclone development. 20% lamang ito. Ibig sabihin, mababa naman ang tsansa niya. So, hindi natin inaalis ang posibilidad na magkaroon ng any low pressure area, pero yung tropical cyclone probability ay nasa 20% lang daw according dito, between January 14 to January 20. So, sa mga nagsasabi na meron na namang invest daw, may 90W pa raw na nagsasabi, ay wag po basta-basta paniwalaan yan dahil malamang simulation lamang yan at wala pa pong katotohanan. At mapapansin naman natin dito mababa ang probability na 20% lang ang tsansa. Although mataas ang ating formation probability, H anomaly, lalo na sa katimugang bahagi nga po ng bansa, normal po yan dahil mas mainit po ang temperatura. Pero yung expected na tropical cyclone development ay nananatiling mababa. Yan mababa. Maging yung kanyang favorable wind shear, mapapansin natin along-side ng Indonesian Peninsula, pataas po. Kaya may mga bagyo po dyan sa Southern Hemisphere. Meron malapit sa may bandang Australia yata. Nagkakaroon na naman ng observation of low pressure area. At mayroong tropical cyclone dito sa Southern Hemisphere. Kaso nasa karagatan naman yan, malayo. So madalas talaga bumababa ang atmospheric pressure. Pero sa bandang West Pacific Basin sa ngayon ay wala tayong namamataan. Ayan wala. Yung probability at least mga 15 to 20%. Pero cyclone prediction probability ay napakababa. Ganon din sa ating global spectral model ay patuloy lamang ang pag-iral ng ating amihan hanggang sa darating na weekend. At next week po yan. Kitang-kita naman po natin wala tayong namamataan dito na anumang Coriolis o anumang aktibong low pressure area. Ang forecast na yan hanggang January 13 din. Sa mean sea level pressure, kung do-double check natin, ganun din ang pinapakita, mapapansin natin bumababa talaga ang atmospheric pressure sa may bandang Mindanao. Normal po yan. Yan, dahil mas mainit po ang temperatura dyan, 1,008 hectopascals. Pero yung bagyo o anumang low pressure invest, wala pa tayo sa ngayon na namamataan dito. So, yung mga may magpapakalat ay wag muna basta-basta seryosohin yung mga lumalabas na ulat na yan Pero hindi natin sinasabi na walang mabubuong bagyo anumang oras o anumang araw. Kasi nga po, lalo na sa katimugan ng bansa, high prone po na posibleng may mabubuo pa ring low pressure area nga lang dyan. Pero yung cyclonic sa ngayon ay wala pa tayong namamataan. Sa tropical cyclone strike probability, mapapansin natin bumababa yung atmospheric pressure sa may bandang Malaysia. Normal lamang po yan at mapapansin naman natin within 168-hour period po, bumababa po yung atmospheric pressure dyan. May mga tumataas sa probability of tropical cyclone strike probability ayon dito sa mismong Genesis. Normal talaga yan taon-taon, bumababa yung atmospheric pressure. Pero yung tatawaging bagyo sa ngayon, hindi po na natin maikukonsidera hanggang this weekend. So hanggang this weekend, wala tayong inaasahan na may mamamonitor na anumang sama ng panahon o tropical cyclone development gaya ng mga kumakalat na naman sa social media na naman. Huwag mo nang saseryosohin yung mga lumalabas na ganyan dahil masyadong exaggerated yung long range forecast nila. Tingnan muna natin sa halos close to real time o at least mga less than 1 week kung ito ay possible. Dito nga po, 1 week nga po hanggang Lunes na nga po ito ng January 19 ay January 12 rather ay wala naman tayong nakikitaan na anumang tropical cyclone o invest. Yan. Antayin natin mag-load po ito dahil latest lagi ang nilalabas ni ECMWF at medyo mabigat yung image file nila. Pero kung mapapansin naman natin dito, habang naglo-load yung images dito, mapapansin natin, ang katimugang bahagi ng bansa, bumababa talaga ang atmospheric pressure dyan. Ayan nagkakaroon ng at least 20% probability na low pressure area. Ayan mababa talaga. Kaya nagiging mas maulan po ang area na yan. Yan. Nagkakaroon ng CPSTRAP dyan at ITCC, normally yan. At may mga maliliitan tsansa po of low pressure area dyan. Yung tropical cyclone strike probability niya sa ngayon mababa. Yan. So, yung tropical cyclone strike probability natin in first week between January 5 to January 12, ito po yan, mababa ang probability, 20% lamang to 30%. Yan mayroon pa nga dito mataas nasa halos 50%. Ito yung bumababang atmospheric pressure between January 5 to January 12. And then by second week po, between January 12
hanggang ano na yan, January 19. Ito, mga second week to third week na po ito ha. Between January 12 to January 19, yan, i-detalye natin para mas maanuhan yung mga kababayan natin na nagsusubaybay. May mga nagtatanong na naman kasi sa inyong lingkod kung meron bang bagyo. So, ang sagot natin, hanggang sa darating na Lunes next week, wala po tayong namamataan sa ngayon. Wala. So, wala po tayong inaasahan na sama ng panahon hanggang this weekend po yan. Yan po ang masasabi ko po sa inyo. Yan. Pero siyempre, mula next Tuesday onwards, hindi pa natin alam. Malalaman natin yan this weekend sa bagong labas na mga tropical storm probability natin, yung mga subseasonal range natin. Yan. Makikita natin dito by second week. Yan, antayin natin mag-load. Medyo tumataas siya, at least 40 to 50%. Second week po to by January 12 to January 19. Bandang Mindanao po. Nagkakaroon ng strike probability dyan, pero hindi ibig sabihin bagyo po yan ha. Bumababa lamang yung atmospheric pressure. So, posible ha, magkaroon ng shallow low pressure area between January 12 to January 13. Pero yung magiging bagyo sa ngayon ay mababa pa talaga, mga 20% chance. So, hindi pa tayo pwedeng mag-conclude na magkakaroon ng bagyo ha, hanggang sa second week to third week po yan. Alamin natin muna pagpasok po ng susunod na linggo, mga Tuesday siguro. Tingnan natin kung magbabago po yung forecast na yan at tataas po at magiging cyclonic na po. So, hindi muna tayo pwedeng mag-conclude dahil napaka-long range masyado para mag-conclude na mayroong mabubuong bagyo sa ngayon. Sa mga simulations naman natin, wala tayong latest output mula sa iba't ibang weather agency, pero malinaw naman dito sa ating subseasonal range forecast o yung ating tropical cyclone strike probability ng ECMWF sa ngayon ay maliit pa ang tsansa o wala pang probability na meron tayong bagong invest na babantayan. Hanggang this weekend po yan. Alamin muna natin starting mga Monday o Tuesday siguro next week. Diyan natin makukumpirma kung meron na talagang yung kumakalat na yan ay magiging invest low pressure area ba talaga. Sa ngayon, wag nyo muna pong paniwalain yan ha. Tingnan po natin, obserbahan natin muna this week. Sa ngayon, this week kasi ay malabo o wala pa talaga tayong namamataan na anumang sama ng panahon. Okay, sa latest ng ating ENSO projections probability, lumabas na po sa ating webpage sa PIMO Weather. According dito ay mula sa January to February, mukhang mag-e-extend po yung ating minor La Nina dahil base rito po from January to February ay tumaas po sa 61.40% na mananatiling nasa minor na linya po tayo. So mukhang e-extend po yung ating minor La Nina. Yan. Sa latest output niya ngayon, mukhang e-extend po yung pagiging minor La Nina natin mula January to February ngayong taon po. Yan o. Aabot sa negative 57 o negative 0.57 degrees Celsius yung magiging sea surface temperature. So, under minor La Nina po tayo, according dito, hanggang February ngayong taon. So, from January to February po next month, mukhang mananatili tayong mayroong minor La Nina na 61.4%. So, mula dito sa synopsis ng NOAA, mapapansin natin yung transition to ENSO neutral ay most likely January o between January to March 2026. 68% ang tsansa. So lumalabas ay tumutugma naman dito sa projection between January to March ay under transitioning to neutral. So, dahil pagpalo po yan ng bandang March, February to March ay bababa ito sa negative 0.43 degrees Celsius. So 58% chance na makukumpleto yung transitioning from minor La Nina to neutral. So, tama naman ang synopsis. Ayan o. So, under transitioning tayo. Dahil bakit transitioning? Mula sa negative 0.59 degrees Celsius, pagpasok po ng February, magiging negative 0.57 degrees Celsius. So, pahina siya ng pahina. Ibig sabihin, nagta-transitioning siya, and then pagpasok ng bandang March ay magiging negative 0.43 degrees Celsius ang magiging sea surface temperature. So, makukompleto siya pagdating po ng tag-init natin. Yan yung tag-araw na natin talaga. So, mag-neutral muli ang sea surface temperature. So, hanggang next month, ay mayroon pa rin tayong minor na linya. Ibig sabihin yan,
ay magkakaroon pa rin tayo at least minor na above average rainfall dyan sa parte pa rin ng katimugan ng bansa. Especially sa eastern sections ng Southeastern Luzon hanggang Mindanao po yan. Medyo merong mararamdaman pa rin kayo na medyo above average rainfall hanggang sa susunod na buwan po. Yan. So, yun po ang malinaw dyan mga puksa. Sa Plume ENSO, wala pang latest. So, at least dito sa ating ENSO projections probability, meron na po tayong latest output mula kay NOAA. So, malinaw po yan. And then, mula March to April, tuloy-tuloy na magkakaroon tayo ng neutral na sea surface temperature po yan. So, malinaw yan mga folks ha. So, may nagre-request tayo mga piloto na kaibigan natin ay mag-report daw ako tungkol sa mga METAR ng mga lagay ng panahon. Well, tingnan natin, meron tayong METAR reports dito. Pwede nyo po makita yan under Almanac and Climate. Yan. Sa nearby METAR reports. Importante ito, ginagamit ito ng mga piloto. Reference ito ng mga piloto na gumagamit ng eroplano para malaman yung nearby METAR weather forecast. So, mula sa NAIA ay at least mostly cloudy naman. Few clouds. Yan. Mataas ang atmospheric pressure, 1015. Sa Pampanga naman, mataas din. Mostly cloudy rin ang panahon. So, malamang mag-a-adjust sila ng bearing. Sa Olongapo, mataas din. Mostly cloudy rin. Maging sa bandang Romblon, mataas din. Yan. Mostly cloudy rin. Pero at least dito, mababang atmospheric pressure. Mataas dito sa may bandang Subic, sa Olongapo. So, mag-a-adjust kayo ng bearing. Yan. So, yan. Mga piloto lang nakakaalam yan paano gamitin yung METAR code. Pero alam na nila paano i-adjust yan. Ayan. Tulad yan. Merong within 10,000, mga 10,000 knots. Yan. 16. So, alam nila paano i-adjust yung bearing kapag sila ay bumibiyahe gamit ang eroplano. Sa Kalibo naman sa Panay, well, nearby thunderstorm daw dyan, overcast. So, kaya naman siguro na eroplano. And then, yung Lawag, mostly cloudy rin. So, normally, pwede. Medyo safe ang biyahe dyan ng eroplano. Sa Mactan, Cebu at Puerto Princesa, ito, medyo overcast din. Few clouds at thunderstorms, mataas ang atmospheric pressure. Ganon din sa may bandang Mactan, Cebu. Pero mukhang pwede naman, safe naman ang dumaan. Sa bandang Dumaguete naman, ang Negros ay nasa mostly cloudy rin. Medyo mataas din ang atmospheric pressure. Few clouds at 457 meters. So, konting adjust sa bearing, pero safe naman dumaan dyan. Ganon din sa Zamboanga Peninsula, medyo kaya naman, mostly cloudy. Konting adjust lang din sa bearing at 488 meters, yung cloud details dito. So, mostly cloudy at 9,144 meters. So, medyo konting bearing adjustment lang pero kaya namang daanan. Ganon din sa may bandang Davao City, sa San Francisco. Safe naman dumaan ang mga aeroplano natin. So, ganyan po ang pagre-report yan sa mga pilot natin gamit ang METAR data. Yan, yan. Para sa kaibigan natin na piloto, well, kudos sa iyo. Ito po yung ating ulat panahon natin. Ang medyo ingat lamang kapag dadaan po ng bandang Palawan at dito sa may bandang Bicol Region. Iwasan na lamang po mulapit sa bandang Mayon Volcano dahil pinagbabawal mo na dumaan dyan. Pero pagdaan ng bandang kagaya na lamang dito sa may bandang Cebu, pwede po dumaan dyan at sa malapit sa may bandang Negros Region. Sa may bandang Bicol, siguro bandang Camarines Sur po, pero wala yata masyadong airport pa dyan. So, gagamit ng maliit na aeroplano siguro pagtawid. So, wala tayong idea kung meron, pero at least sa may bandang Visayas area, pwede naman, medyo safe naman dumaan at magland ng walang aberya. Yun. Medyo medyo ingat lamang sa may bandang pong bandang Palawan. Yan. Medyo Palawan lang ang medyo alanganin. Konting adjust lamang sa bandang bearing ng ating adjustment flight. Yan. So, yun po yung ating lagay na panahon. Makikita rin po yung ibang forecast mismo sa official yan ni Pag-asa. Makikita natin dito sa aviation radar and terminal forecast sa mga piloto natin dyan. Meron po tayo para sa forecast. Yan. Pero walang latest update dito, Hindi nag-a-update si Pag-asa para dito sa METAR. So wala tayong idea kung bakit
Pero sa gusto makita pa rin yung aviation and flight forecast, pwede pa rin naman makita gamit yung binanggit natin kanina. So, yun lamang malinaw mga folks. So, balik tayo sa ulat lindol. Well, ito nga po, nagkaroon ng isang magnitude 6.4, 6.7 naman kay PBOX. Yan, sinabi ko na nga ba sa inyo, in-adjust agad, dinegrade ni PBOX mula sa magnitude 6.7, binaba nila ito sa magnitude 6.4. At binaba rin nila yung epicentral depth, yan, sa may bandang Manay. So, na-report na natin kanina yan. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Then, meron tayong bagong malakas na lindol na magnitude 6. So, lumalabas, mukhang yan ang kauna-unahan nating magnitude 6 ngayong January 2026. Yan. For the January 2026, makikita na po natin ang total earthquakes natin. 206 earthquakes na po tayo. 195 sa magnitude 2.0 pataas, 8 sa magnitude 4, 2 magnitude 5 at isang magnitude 6 which is kapapasok lamang ngayon araw. Ayan, unang magnitude 6 po natin ito sa may bandang Manay, Davao Oriental. Ayan. So, ang cluster ng earthquake ngayon dyan ay total 27. Ingat po mga folks. Sa may bandang Surigao naman, bandang around 18 at sa Bogo, Cebu naman sa paligid, 23 ang lindol o clustered earthquakes po dyan. So, yan po. At medyo konti pa rin yung ating total earthquakes sa ngayon. Minor, pero meron agad tayong isang magnitude 6 na naitala. So, lalo po tayong mag-iingat mga puksa. Huwag natin baliwalain kahit nakokonti ang ating total earthquakes. So, ayan na po. Nagre-register na po yung ating total earthquake. Kasama ang magnitude 1.0 ay nasa total of 253 earthquakes na po tayo ngayong taon. Yan. 253 total earthquakes tayo ngayong taon. So, hindi naman natin kasama ang magnitude 1 yan dito sa itaas. Between magnitude 2.0 pataas. Kaya ang total earthquake lang natin ay 206 earthquakes. So, yun lamang po ang ating may ulat ngayon. Ingat po, hopefully sa may bandang Manay ay wala sanang nagkaroon ng damages sa paligid. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, January 7, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, January 7, 2026. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan lang natin na maulan at expected din ang kalat-kalat sa pag-ulan sa katimugang bahagi ng bansa na ating ni-report kanina. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.